Minsan talaga ay may mga pangyayari sa ating mga buhay na parang pwede mong maihambing sa isang pelikula. Andyan yung mga kwentong rag to riches o yung mga kwento ng tagumpay, tapos may magaganda ding kwento ng pag-ibig at iba pa. Pero kakaiba ang kwento na hindi makakalimutan ng isang Richard Marx. Oo, sobrang niyang successful. Isang napakasikat na music artist na nagbigay sa atin ng mga napakagandang kanta na Right Here Waiting, na kung kakantahin mo sa video okay, ay sigurado magtitinginan sa iyo ang mga babae. Marinig pa lang ang intro ng kantang ito. Sobrang sikat ka na din yan nung araw. Kung ganyan ang ringtone ng Nokia mong cellphone, diba? Andyan din ang kantang Now and Forever, na talaga namang suking-suki noong araw sa mga kasalan at mga sayawan, na sinundan pa ng mga awiting Hold On To The Night at Until I Find You Again. Alam nyo ba mga idol na nasa likod din si Richard Marx ng napakasikat na kanta ng NSYNC na This I Promise You at Dance With My Father ni Luther Vandross. Kaya hindi natin maitatanggi na isa na si Richard Marx sa mga haligi ng musika. Pero sa lahat ng matagumpay at hindi mabilang na pagtatanghal ay isang tour naman ito ang hindi niya makakalimutan kahit kailan. Ang pagpunta nila sa Taiwan, kung saan ay parang pelikulang naengkwentro ng mga ito ang isang napakalaking Chinese mafia na muntik nang tumapos sa kanilang mga buhay. Ano nga ba ang nangyari? Halika at ikwento natin yan sa videong ito at mas kilalanin na rin natin ang buhay at karera ng isang Richard Marx. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Si Richard Marx mga idol ay isinilang sa Chicago, Illinois noong September 16, 1963. Nagsimula ang karera nito sa pagkanta sa edad lamang na 5 taong gulang. Nagmamay-ari kasi ng isang jingle company ang ama nitong si Dick Marx at si Richard nga ang kumakanta ng ilang jingles na isinulat ng naturang kumpanya. Nagpatuloy pa ito sa pagkanta hanggang dumating na nga ang araw na ma-discover ito ni Lionel Richie noong taong 1980. 17 taong gulang noon si Richard Marx. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay si Lionel Richie nga ang kumanta ng Stuck On You, Hello, Endless Love at iba pang magagandang kanta noong 80s at 90s. Kaya masasabi natin na napunta sa magandang kamay si Richard Marx. Hindi ito pinangakuan ni Lionel ng sobra at mabilisang kasikatan dahil sobrang tindi naman talaga noon ng kompetisyon. Ganun pa man sa pagpunta ni Richard Marx sa Los Angeles, California, dahil na rin sa imbitasyon ni Lionel Richie ay agad naman itong nakapirma sa Manhattan Records at EMI at agad ngang na-release ang debut at self-titled album nito na Richard Marx noong June 15, 1987. Kabilang dito ang mga singles na Don't Mean Nothing, Should Known Better, Endless Summer Nights at Hold On To The Nights, na lahat ng singles na ito ay nakatikim na pumalo sa top 3 ng Billboard 100. Gaya ng inaasahan mga idol ay pumatok ang magandang boses nito at hindi masukat na talento sa pagsusulat ng mga awitin. Pumalo ang album na ito sa number 8 ng Billboard 200 at na-certified pa bilang 3 times platinum. Si Richard Marx mga idol ang pinakaunang bagong artist na sa loob lang ng isang linggo ay nagawa ng patugtugin ng 117 radio station sa buong Amerika ang mga awitin nito. Nagkaroon agad ito ng pagkakataong makapag-tour bilang opening act ng REO Speedwagon sa iba't ibang parte ng mundo. At hindi rin naman nagtagal na nagkaroon ito agad ng kakayahan na magsagawa ng kanyang sariling world tour. At katulad ng ibang mga artist na kasisimula pa lang pero nakatikim na agad ng kasikatan, ay nakaramdam din si Richard Marx ng matinding stress at pressure kung paano susundan ang napaka-successful na debut album. Pero noong April 26, 1989 ay nai-release ang pangalawang album na Repeat Offender, kabilang ang mga singles na Satisfied at Right Here Waiting.
na parehas pumalo sa number 1 ng Billboard 100 at isa pang single na Angelia na pumalo naman sa number 4 at nagbigay kay Richard Marx ng record ng pinakaunang solo artist na nakapasok sa top 5 ang unang 7 singles nito. Hindi pumasok sa charts ang isa pang single na Children of the Night pero lahat ng kinita sa single na ito ay ibinigay ni Richard Marx sa charities. Pinalayas ng album na ito ang sobrang sikat noon na si Prince sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified pa ito bilang 5 times platinum. Sobrang tindi ng kasikatan ni Richard Marx noong mga panahon na yon. Kaya naman hindi ito nawawala ng mga shows at mga tours. Pero dito nga mga idol, sa kanyang isinagawang world tour ay isa nga ang Taiwan sa kanilang pinuntahan. At dito nga mangyayari ang kanyang karanasan na hindi niya makakalimutan. Kasama ang palad kasi mga idol ay biglang umulan ng napakalakas bago magsimula ang pagtatanghal na naging dahilan nga ng pagkakaroon ng baha sa venue. Kaya naman ay nagpa siya ang kanyang team na ikansila na lang ang konsyerto. Sobrang delikado din kasi mga idol dahil sa mga kuryente na inabot at nabasa ng baha. Ganun pa man ay hindi naman naging masaya sa desisyon ang gumasto sa naturang event na nagkataon pa mga idol na pinuno pala ng isang malaking Chinese mafia na kinilala lang bilang Mr. Chen. Nagsimula nang pumasok ang mga armadong kalalakihan sa hotel na tinutuluyan ng team ni Richard Marx na ayon pa nga dito ay ang iba ay may bit-bit pang mga machine gun. Buti na lang noong oras na yon ay kumakain si Richard Marx na kasama ang gitaristang si Paul Warren. Kaya ang unang nadampot na mga mafia ay ang iba nilang kasama. Nakaligtas naman ang tour manager na si Bob na siyang humanap kana Richard Marx at nagpaliwanag kung ano ang nangyayari. Nakaramdam sila ng matinding takot dahil bukod sa hinahanting sila ng isang mafia ay galit na galit din sa kanila ang mga fans na naghintay ng 2 oras sa venue. Hindi kasi ipinaalam ng promoter na kansilado ang konsyerto dahil nga sa tindi ng pag-ulan at pagbaha sa lugar. Bagkus ay sinabi nito na basta na lang umanong umayaw si Richard Marx sa pagtugtog na nagdulot ng sobrang galit ng mga fans na noon ay nagsagawa na ng riot at nagsimula na ring manira ng gamit. Sa sobrang takot ng manager na si Bob ay tumawag na ito ng mga private security firms dahil noong taon na yon ng 1990 ay wala pang diplomatikong relasyon ang Amerika sa Taiwan kaya wala pa silang embahada na pwedeng takbuhan. Wala silang iniisip na iba noong panahon na yon kundi ang makatakas dahil nanganganib umano talaga ang kanilang buhay. Pero isang tawag ang natanggap ni Richard Marx mula sa nahuli nilang mga kasamahan. Hinihiling umano ni Mr. Chen na magsagawa si Richard Marx ng 2 magkasunod na shows kinabukasan kapalit ng buhay ng kanilang mga kasamahan. Kaya kahit nakakuha sila ng securities na kinabibilangan pa ng mga ex-militaries ay ipinayo din ng mga ito na sundin na lang ang gusto ng mafia dahil kilala nga ito sa mga masasamang gawain. Kinabukasan ay nagsagawa nga si Richard Marx ng 2 magkasunod na libreng konsyerto. Matiwasay naman itong natapos at ligtas silang nakabalik ng Amerika. Hindi na nila ito pinalabas sa media dahil ayaw masayang ni Richard Marx ang magandang momentum ng kanyang karera. Agad itong bumalik sa paglikha ng musika at nakapag-release nga agad ng pangatlong album noong October 28, 1991, ang Rush Street na naglalaman ng mga singles na Keep Coming Back, Hazard, Take This Heart at Chains Around My Heart. Pero bumaba na ito sa number 35 ng Billboard 200 pero na-certified naman bilang 2 times platinum. Sa unti-unting pagbaba ng popularidad mga idol ay naisipan na lang na lisanin ni Richard Marx ang Los Angeles noong taon ng 1994. Hindi rin kasi maitatanggi mga idol na apektado din si Richard Marx ng pagsikat noon ng grunge music. Biglang nag-iba na talaga ang taste ng mga fans pagdating sa musika. Bumalik ito sa Chicago at inirelease nito ang pang-4 na album na Paid Vacation noong February 8, 1994. Kabilang dito ang Now and Forever na naging pinakahuling kanta ni Richard Marx na pumasok sa top 10 ng Billboard 100. Hindi naman ito sumuko at nagpatuloy pa rin ito sa paggawa ng mga awiti ng para sa kanya at para sa ibang artist. Inirelease nito ang kanyang album na Flesh and Bone noong April 8, 1997 na nasundan ng pagsikat ng isinulat at na-produce nitong kanta na para sa NSYNC, ang This I Promise You na naging isa sa pinakasikat na kanta noong taong 2000.
Muli itong nag-release ng album na Days in Avalon noong October 24, 2000. My Own Best Enemy noong August 10, 2004 na muling nasundan ng pagsikat muli ng isinulat at na-produce nitong kanta na sa pagkakataon na yon ay para naman kay Luther Vandross, ang Dance with My Father. Nasundan ito ng dalawang album na Emotional Remains at Sundown na sabay inirelease noong October 31, 2008, tapos Christmas Spirit noong October 22, 2012, Beautiful Goodbye noong July 8, 2014, Limitless noong February 7, 2020 at Songwriter noong September 30, 2022. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ito ng 13 studio albums, 3 live albums, 13 compilation albums, isang video album, 31 music videos, 3 extended plays at 72 singles. Bumenta ito ng mahigit sa 30 milyong record sa buong mundo at ayon sa CelebrityNetworth.com ay may net worth umano ito na $25 million sa kasulukuyan. Makalipas ang 33 taon mga idol, sa unang pagkakataon mula mangyari ang nakakatakot na karanasan nito sa Taiwan noong 1990 ay muli itong bumalik sa lugar nito lang September 29, 2023. Nagsagawa ito ng konsyerto na magpapatunay na nakamove on na ito sa nangyari. At alam nyo ba mga idol na bukod sa pagiging aktibo nito sa mga tours, pagsusulat at pagpuproduce ng mga kanta para sa sarili at ibang mga artist ay malimit ding ginugugol ni Richard Marx ngayon ang oras sa pakikipag-collaboration sa 3 nitong anak na sina Lucas, Brandon at Jesse na tulad ng ama ay mga mahusay ding singers, songwriters at producers. Aktibo din ito sa pagtulong at pakikiisa sa maraming charities. Muli itong nagkaroon ng masamang karanasan sa Asia noong December 2016. Nagkaroon kasi ng insidente mga idol habang bumabiyahe ito mula Vietnam patungong Korea na kasama ang asawa na si Daisy Fuentes. Isa kasing pasahero mga idol ang nagsimulang magwala at atakihin ang kapwa pasahero. Kaya napilitan si Richard Marx na tumulong para pigilan ito hanggang tuluyang maaresto nung pagbaba ng eroplano. Hindi naman nanahimik ang mag-asawa sa napakadelikado at nakakatakot na naranasan. Inilahad ng mga ito ang aligasyon ng kakulangan umano ng kakayahan ng Korean Air sa pag-handle ng ganong sitwasyon. Lalo na at pinalaya din agad ang suspect dahil sobrang lasing umano ito para maimbestigahan. Wala ding nangyari sa reklamo ni na Richard Marx dahil hindi pinansin ng Korean Air ang aligasyon ng mga ito.